Sa pagiging isang ina ako, nahihirapan. Gusto ng asawa kong makapag-relax at makapag-refresh ako kapag malaki na yung mga bata. Baka bago pa mangyari yun ay maupos na ako. Priority ko daw muna sila. Paano naman ako? Araw-araw na lang nai-stress ako sa pag-aalaga ng mga anak ko. Madaling mag-init ang ulo ko kapag hindi ako nasusunod ng panganay ko, which is 3 years old na siya. Konting pagkakamali niya lang ay nakasinghal, nakapalo at nakasabunot na ako sa kanya. Talagang nabubisit ako kapag tulog yung kapatid niya ay ang hilig niyang gisingin. Pinapaunawa ko naman na wag niyang gigisingin yung kapatid niya kasi hindi ako makagawa sa gawaing bahay. Pero hindi yata talaga niya ako naiintindihan. Yung 1-year-old ko namang anak ay sobrang clingy sa akin. Hindi ako makagawa ng maayos talaga kasi lagi siyang naiyak. Ayaw niya nang may ginagawa ako. Pupuntahan niya ako, iiyak at pilit na magpapabuhat. Ayaw niya na nakaharap ako sa lababo. Yung halimbawa maghuhugas ako ng plato or kaya ay magluluto. Na kapag nakita niyang nakatalikod na ako pupunta na siya sa akin at iiyak. Kaya nabubisit rin ako at napapalo ko rin siya. Hindi ko na talaga alam kung bakit ako ganito sa kanila. Bilang ina, masakit sa akin na nasasaktan ko ang mga anak ko. Hindi ko talaga makontrol yung anger issues ko. May time naman na para hindi ko masaktan alinman sa dalawa hinahayaan ko na lang silang mag-iyak. Kesa naman manggigil ako at mapalo ko ang isa sa kanila. Kapag nag-uusap kami ng asawa ko, yan ang inirereklamo niya sa akin. Na kesyo hinahayaan ko lang daw mag-iiyak. Hindi ko daw amuin or mabigat daw ang kamay ko sa dalawa. Sinasabi ko nga baliw na kasi ako. Humihingi ako sa kanya ng pahinga kahit isang araw lang para naman ma-relax yung isip at katawan ko mula sa pag-aalaga sa mga bata. Pero sinasabi niya na gumagaya daw ako sa mga nababasa ko sa mga social media. Nakaartihan ko lang daw ito. Minamadali ko daw siya na kesyo mararanasan ko rin daw naman yon. Bakit daw hindi ko i-enjoy ang pag-aalaga ko sa mga bata? Bakit kailangan ko lang mag-isang umalis? Bakit daw hindi sila isama para buong pamilya? Hindi niya naiintindihan yung iba sa me time sa family bonding. Kasi hindi niya naiintindihan yung stress ko. Sa pagiging isang ina ako, nahihirapan. Gusto niya makapag-relax at makapag-refresh ako kapag malaki na yung mga bata. Kung kailan hindi na ako ganung hirap at stress siguro. Baka bago pa mangyari yun maupos na ako. I-priority ko daw muna yung mga bata. Tingin ba niya hindi ko priority ang mga anak ko? Paano naman ako? Yung ganung tanong ang naiiwan sa isip ko. Kasi parang hindi naman siya concerned sa akin. Hindi ba man lang siya mag-research kung ano yung nararanasan ng isang ina pagkatapos mga anak? Hindi niya alam yung postpartum na nararanasan ng bawat nanay. Bakit daw ako stress sa mga anak ko? Anak ko naman daw ang inaalagaan ko. Ang dali lang naman daw mag-alaga ng bata. Inaalagaan din daw niya yung mga kapatid niya noon. Siya din daw ang nagluluto kaya alam daw niya yung ganito. Mahilig siyang magkumpara na bakit daw si ganito, si ganyan or kaya naman siya. Kapag ganyan ang sinasabi niya ay nananahimik na lang ako. Hindi ko na ma-defend yung sarili ko pero gusto kong sabihin na hindi naman kami pare-pareho ng karanasan. Hindi niya alam yung hirap ko sa pag-aalaga sa dalawang bata. Lalo na kapag nagsabay na silang umiyak, literal na napapatulala na lang ako at naiiyak. Tapos sabi niya puro lang daw naman ako cellphone at hilata. Wala naman daw akong ginagawa. Nasasaktan ako kasi hindi naman niya nakikita yung ginagawa ko sa araw-araw kapag may trabaho siya. Dapat daw gumising ako ng maaga. Kapag day off niya lang kasi ako nakakagising ng late. Dahil kapag may pasok siya, maaga akong gumigising dahil pinagluluto ko siya ng baon niya. So yung day off niya ay parang day off ko na rin. Magkaiba ang kilos ko kapag nandyan siya at wala siya. Na medyo kampante ako kapag nandyan siya. Yung may katuwang ako sa lahat. Gulong-gulo na yung utak ko. Unti-unti nang lumalayo ang loob ko sa asawa ko. Letter sender, Rochelle. Teka lang mami ha, 3 years old yung panganay mong anak at ang gusto mo naiintindihan ka agad niya at pag hindi niya naiintindihan ang sinasabi mo, ganun ang ginagawa mo. Hindi ko nababanggitin kasi nasasaktan ako para sa bata. Mami, kung natutulog yung bunso mo, kabigin mo ang pinto ng kwarto at yung panganay mo, papanoorin mo ng TV. Ikaw ang magsusolusyon at mag-a-adjust, hindi sila. May 3 years old din akong anak at mami, hindi pa ganun ka-develop ang utak nila para ma-adapt agad yung sinasabi mo. Bata ba yung mag-a-adjust sa'yo? Yung 1-year-old mong baby, sobrang clingy ay pinuproblema mo rin. Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi nila kasalanan na inianak mo sila sa maliit na pagitan. Baby pa sila pareho, mami. Tapos ang gusto mo, i-priority mo yung sarili mo kaysa sa kanila. Naaalis kang ikaw lang at ayaw mo silang kasama. Ang gusto mo ay me time. Makapag-refresh at makapag-relax mag-isa. At ang katwiran mo pa na kung hihintayin mong lumaki sila bago mo mai-priority yung sarili mo, baka maupos ka na kamo. Paano? Sila talaga yung mag-a-adjust para sa'yo? Mami, pinili mo maging isang ina. At sa nangyayari sa'yo, ina-address mo ang sarili mo na
baliw ka na. Or postpartum. Mami, seek professional help. Need mo ng counseling para maipaliwanag sa'yo ng ayos ang sitwasyon mo. Agree ako na nadaan ng babae sa ganyan kapag umanak. Pero magkaroon ka naman ng pusong ina. Mahabag ka naman sa ginagawa mo sa kanila. Kung hindi mo sila kayang alagaan ng tama, ipaalaga mo na lang sa biyenan mo or magulang mo. Kasi baka sa sobrang stress mo, magawa mo ang hindi tama at magsisi ka sa huli. Nagagalit ako sa'yo sa totoo lang. Kasi naiiyak ako para sa mga bata. Pero ayoko nang dagdagan pa ang dinadala mo. May bago mo sila pagbunto na ng galit, huminga ka muna ng malalim. Pag galit ka, kumalma ka na muna, pakiusap. Huwag mong lapatan agad, awa mo na. Wala pa silang naiintindihan, maawa ka sa kanila, anak mo sila. Sa ganyang edad, pagkalinga at pagmamahal at higit sa lahat ay pang-unawa. Na dapat sa'yo nagmumula kasi ina ka. Kung hindi mo kayang i-control ang emotion mo at pagka-stress mo, ibigay mo na lang muna sila sa ina mo.